Nobyembre 10, 16 na 2025. Espiritual na hiyas. Awit na Solomon 3:5. Mga komento sa pulong. 1. Cantar de los Cantares 3:1. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3. Isa na ang malalakas na emosyon ay maaaring makaapekto sa atin, lalo na kapag talagang mahalaga sa atin ang isang tao. Nabalisa ang Sulamita dahil hindi niya makita ang minamahal niya, at marami rin ngayon ang nakakaramdam ng katulad kapag may pag-aalinlangan tungkol sa isang relasyon o sa kinabukasan. Paalala ito na nauunawaan ni Jehovah ang ganitong damdamin at kaya niya tayong aliwin. Kapag nananalangin tayo sa Kanya, tinutulungan niya tayong manatiling kalmado at malinaw ang pag-isip. Hindi niya tayo pinupuna dahil sa mga damdaming likas sa tao. Sa halip, lalo siyang lumalapit sa atin kapag hinahanap natin siya ng tapat. 2. Cantar de los Cantares 3:2. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3:2 na ang pagbuo o paghahanap ng isang malusog na relasyon ay minsan nangangailangan ng balanseng pagsisikap. Hindi basta naghintay ang Sulamita, gumawa siya ng makatuwirang hakbang habang patuloy na nagtitiwala kay Jehovah. Ipinapakita nitong hindi mali ang paglalaan ng inisyatiba kapag ito ay ginagabayan ng karunungan at kadalisayan. Ganoon din, ang taong naghahanap ng mapapangasawa ay maaaring palawakin ang pakikitungo o pagbutihin ang kanyang mga katangian. Pinagpapala ni Jehovah ang mga pagsisikap na may malinis na layunin. Maaari niyang gabayan ang ating mga hakbang tungo sa kung ano talaga ang pinakamabuti para sa atin. 3. Cantar de los Cantares 3:3. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3:3 ng kahalagahan ng paghingi ng tulong sa espiritual na matatanda. Nakilala ng Sulamita ang mga bantay na kumakatawan sa maaasahang paggabay. Ngayon, ang mga elder ay nagbibigay din ng ganitong uri ng proteksyong espiritual. Kapag humihingi tayo sa kanila ng payo tungkol sa panliligaw o pag-aasawa, ipinapakita nating mapagpakumbaba tayo at may mabuting paghatol. Maaari tayong mailayo ng payo nila sa masasakit na desisyon. Kadalasan, ginagamit ni Jehovah ang tulong na ito para ilapit tayo sa kapayapaan at katatagan. 4. Cantar de los Cantares 3:4. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3:4 ng kahalagahan ng paghawak ng mahigpit sa mga relasyong malinis at kaaya-aya kay Jehovah. Mahigpit na kumapit ang Sulamita sa minamahal niya nang matagpuan niya ito. Paalala ito sa mag-asawa ngayon na protektahan ang kanilang relasyon mula sa anumang pwedeng magpahina rito. Napalalakas ng katapatan at determinasyon ang pag-ibig. Ang mga naghahanap ng mapapangasawa ay matututo ring pahalagahan ang espiritual na pagkakatugma. Pinagpapala ni Jehovah ang mga relasyong nabuo sa katapatan at debosyon. 5. Cantar de los Cantares 3:6. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3:6 na ang pag-ibig na ginagabayan ng marangal na katangian ay tunay na namumukod tangi. Ang larawan ng usok na mabango ay nagpapahiwatig ng isang bagay na marangal at mahalaga. Kapag pinagyayaman ng mga mag-asawa ang kabaitan, pagtitiyaga, at kapakumbabaan, nagiging tunay na kagalang-galang ang kanilang pag-ibig. Nagiging kahanga-hanga ito para sa iba, hindi dahil sa panlabas, kundi dahil sa magagandang katangiang nakikita. Ang ganitong relasyon ay nagbibigay ng karangalan kay Jehovah. At nagbibigay ito ng malalim na kasiyahan sa dalawang nasa relasyon. 6. Cantar de los Cantares 3:11. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 3:11 na ang pag-aasawa ay isang marangal na regalo mula kay Jehovah. Ang koronadong nobyo ay sumisimbolo ng kagalakan at dangal sa araw ng kasal. Kapag ang pag-aasawa ay nakabatay sa mga simulain ni Jehovah, nagiging pinagmumulan ito ng pangmatagalang kaligayahan. Ang mga mag-asawang inuuna si Jehovah ay nakatatanggap ng lakas sa panahon ng pagsubok. Nagiging pagpapala ang kanilang pagsasama hindi lang sa kanila kundi pati sa kanilang paligid. Sinusuportahan ni Jehovah ang bawat pagsisikap na parangalan ang kanyang kaayusan. 7. Cantar de los Cantares 4:1. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:1 na ang magagandang salita ay nakapagpapatibay sa mga mahal natin. Maingat at may pagpapahalagang nagsalita ang nobyo sa Sulamita. Gayon din ngayon, mas napatatatag ng mga mag-asawa ang kanilang ugnayan kapag nagpapakita sila ng pagmamahal at pasasalamat. Kahit simpleng papuri o mabuting salita ay maaaring magparamdam ng pagiging mahalaga. Nakatutulong ang mabait na pananalita para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nagpapalago rin ito ng kapayapaan at lambing sa tahanan. 8. Cantar de los Cantares 4:3. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:3 na ang banayad na pananalita ay nakapagpapaganda ng relasyon. Hinangaan ng nobyo ang mga labi ng Sulamita na nagpapakitang maganda at mabait ang kanyang pagsasalita. Kapag iniingatan ng mga mag-asawa ang paraan ng kanilang pagsasalita, lumalalim ang pagtitiwala at pagiging malapit. Agad na nakasisira ang malupit na pananalita, ngunit ang banayad na salita ay nagpapagaling at nagpapalakas. Nalulugod si Jehovah kapag nagsasalita tayo sa paraang nakapagpapatibay. Nag-aambag ito sa isang payapa at mapagmahal na kapaligiran. Cantar de los Cantares 4:4. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:4 na ang katatagan at lakas ay kaakit-akit sa isang relasyon. Ang larawan ng Tor ay nagpapakita ng pagiging maaasahan at proteksyon. Sa pag-aasawa, nakatutulong ang lakas espiritual para malampasan ng mag-asawa ang mga pagsubok. Nadarama rin nila ang kapanatagan dahil dito. Ang naghahanap ng mapapangasawa ay dapat tumingin sa taong tapat kay Jehovah. Mas nagiging matatag ang relasyon kapag parehong nakasentro kay Jehovah ang mag-asawa. 1-0 Cantar de los Cantares 4:7. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:7 na lumalago ang pag-ibig kapag nakatuon tayo sa mabubuting katangian ng iba. Nakita ng nobyo ang kagandahan ng Sulamita at inappreciate niya ito. Gayon din ngayon, lumalakas ang pagsasama ng mag-asawa kapag mas pinipili nilang pansinin ang magagandang katangian ng kanilang kapareha. Ang pagtuon sa mga kahinaan ay nagdudulot lamang ng tensyon. Tinutularan ni Jehovah ang pagtingin sa ating tapat na pagsisikap, hindi sa ating mga kakulangan. Kapag ginagaya natin siya, mas nagiging mapayapa at mapagmahal ang ating relasyon. 11 Cantar de los Cantares 4:9. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:9 na ang tapat na pagmamahal ay lubos na nakaantig ng damdamin. Ipinahayag ng nobyo kung gaano niya pinahahalagahan ang pag-ibig ng Sulamita. Napalalakas ng mag-asawang nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat ang kanilang pagsasama. Ginagawa nitong maramdaman ng bawat isa na sila ay mahalaga at ligtas. Regalo mula kay Jehovah ang pagmamahal, at nais niyang tamasahin ito ng mag-asawa sa malinis at marangal na paraan. Ang tapat na pagpapahalaga ay nagpapanatili ng init at pagkakaisa. 12 Cantar de los Cantares 4:10. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:10 na ang tapat at loyal na pag-ibig ay higit na mahalaga kaysa material na bagay. Pinahalagahan ng nobyo ang pagmamahal ng Sulamita higit sa anumang ari-arian. Sa ngayon, maaaring maging dahilan ng tensyon ang mga material na bagay. Ngunit kapag ang mag-asawa ay nakatuon sa kabaitan, katapatan, at pagkakaisang espiritual, nananatili silang malakas. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagiging malapit espiritual, hindi sa mga ari-arian. Pinagpapala ni Jehovah ang mga pamilyang inuuna ang pag-ibig kaysa materialismo. 13 Cantar de los Cantares 4:11. Tinuturuan tayo ng Cantar de los Cantares 4:11 na ang malinis at marangal na pagmamahalan ay nagdadala ng tamis sa relasyon. Inilarawan ng nobyo ang pagmamahal ng Sulamita bilang nakapagpapasariwa. Nakagagawa ng mapagmahal na kapaligiran ang mag-asawang nagpapakita ng banayad at mahinahong pagmamahal. Ginagawa nitong kaaya-aya ang kanilang tahanan. Ang pag-ibig ay ideya ni Jehovah, at nais niyang tamasahin ito ng mag-asawa sa paraang marangal. Kapag ipinamamalas ng may dignidad, mas napagtitibay ang ugnayan.